Sunday and we're just chilling out here sa bahay. Medyo struggle for now yung paggawa ng vlog. Actually, nag-shoot lang ako a while ago. But meron pa rin mga comments na gusto kong sagutin. And I think the best person to answer that is yung husband ko. Right now, nagluluto siya sa labas. So, kukulitin ko siya and tingnan natin kung mapipilit ko siyang mag-vlog ngayon. Nagluluto siyang adobo. Tingnan natin siya. Are you cooking? Yeah. Why? Wala, mag-vlog tayo. This is a no pressure vlog. Nagluluto siya guys ng adobo and this is going to be a collaborative vlog. Naman ang hirap. What is that? Ayan. Lang, day in life. Hindi, kasi meron pang mga questions na hindi ko nasagot. Konti lang naman and casual ano na lang to. Okay. Kwentuhan. Ano ba, may kumukulo ka ba dyan? Pakita ko sa inyo yung kitchen namin. Ayan, di ba? Very chef yung dating mo dyan. Chef RB. Ayan, paano ba? Saan ba? Ayan. So, yun nga guys. Ang unang question is, paano maghanap ng bahay sa Canada? So, ito guys, yung house namin. Sa marketplace. Ayan. Ang ganda ng bahay na to guys. As in, this is a 3-bedroom house. Meron siyang basement, but obviously, nandito kami sa main floor. So, paano maghanap ng bahay sa Canada? We're just renting a room. Hindi buong bahay yung Oh yeah, don't get us wrong. Isang room lang ang nirerentahan namin dito. But, yeah, kasi kita nyo naman, fully furnished na siya. And reasonable price. So, okay na yan. Sumasakit yung mata ko eh. Okay. Sige, go. So, yan. Sige, ako muna yung mag-share. So, nag-start kaming maghanap ng bahay nung nagkaroon na kami ng visa. Of course. Kasi hindi ka pwedeng maghanap agad ng bahay kahit kapag wala ka pang visa or matagal ka pa pupunta dito. Kasi nababakante lang naman yung isang rental place or room. Mga usually 2 months or 3 months bago umalis yung tenant or it depends, no? But of course, kailangan bakante muna yung lilipatan mo bago ka makapagpa-reserve or something like that. So, yun, naghanap kami mga 1 month before kami umalis, pero wala pa kaming ticket nun kasi ang goal namin is makabook muna or makahanap muna kami ng house before kami mag-book ng ticket para sure kami na may babagsakan kami or para hindi kami magmadali na maghanap ng area kasi hinahabulin na namin yung flight namin kasi ganun yung mangyayari, di ba? No? So, honestly, meron akong friend na nandito sa Saskatoon before siya nakatira. Nagpatulong kami sa kanya, but habang nag-scout siya, naghanap din kami on our own. So, ang una naming pinuntahan is of course, Facebook. No? So, naghanap-hanap kami sa marketplace, meron. Naghanap din kami sa mga Facebook community ng mga Filipinos. Kasi when we were inquiring, ako pala yung naghahanap nun. When I was inquiring that time, may mga nakakausap akong landlord na ibang lahi and meron silang mga hinihinging requirements like kailangan merong referral from the previous landlords na nilipatan mo or tinirahan mo na or mga proof of employment, mga proof ng may bank account ka or funds to pay. So, since we are a newcomer, wala kami ng kahit isa doon. So, ang hinanap talaga namin na
landlord is a Filipino para madali kausap and para hindi kami hinga ng mga ganon. So, we are really very fortunate lang na nakita namin tong placement na to. Which turns out na Filipino couple ngayong may-ari and most ng mga tenants dito is mga Filipinos lang din. So, ayun, ano pa ba? Ang rent namin dito, I think I have to say it para meron kayong comparison. So yun nga, ang rent namin dito is 750 excluding utilities, which means yung kuryente, tubig, wifi, what else? Ano yung kasama sa utilities? Yun lang. Yun lang. So, ano lang naman siya, it's just around mga 100, no? Ganyan. Per person. Per person. So, parehas kami ng babayad. Okay, dito na lang. So, love. Paano kumuha ng kotse sa Canada? Well, sa case kasi natin, nakakalap tayo ng private na seller. Yeah. So, ganun lang. Parang ka lang din bumibili ng second hand na kotse sa Pilipinas. Pero, di ba, yung iba natin mga kabatch, may nag-avail ng leasing, Yeah, may pwede lease dito, guys. nag-lease ng car, pwede din naman sa mga dealer. Yun. So, ayun, marami namang ways. Yun nga, sabi ko nga, ang best friend natin dito is si Facebook Marketplace. So, marami talagang mga ways. Yan. So, balik ako dun sa house. This one, nakuha namin is just a room. It's 750, but those na mga kasama namin dumating dito, yung ibang nakuha nila, just to give you an idea ha, meron kaming kasama na house yung kinuha, main floor, their rent is 1,200. Yeah, main floor, 1,200 with 2 rooms. Tapos meron kaming isang kasama dito na yung chine-check niya na bahay is around 1,100 and house din siya. 2 rooms din yata, no? Yung isang chine-check nila. Yung iba kasi, ang uso kasi talaga dito is yung room lang yung i-rent mo. But, of course, if you have the budget, and iba-iba kasi ng circumstances eh. Minsan, yung iba may mga anak, may mga pets na dala, so, mas prefer nila yung house. So, iba-iba. Meron din akong alam na like yung condo dito, the price is 1,800 Canadian dollars per month yung rent niya. Pero maganda kasi yung condo na yun, 2 bedrooms din. So, sabi niya mura na daw yun kasi yung rent daw ng ganon sa Vancouver is mga nasa almost 3,000 or almost 4,000. Hindi ko exactly maalala, pero sobrang mahal, no? So, ayun, paano humanap ng kotse dito? Facebook lang din, could be. Marketplace, maraming nag-o-offer. And yun nga, sabi ng husband ko, sa dealer, or pwede kayo mag-lease. So, yung isang kasama namin na dumating dito, ang ginawa nila, nag-lease sila. I think nag-down sila ng mga 7,000 Canadian dollars. And then, meron silang bi-weekly payment na 150 pesos. Ay, pesos. Sorry. Canadian dollars. Bi-weekly. Bi-weekly. So, ayun. It's a good deal din kasi, guys, brand new yon. Ano bang tatak nung kanila? Maganda siya, brand new. So, depende sa inyo kung anong hinahanap nyo. And magkano yung budget nyo. But for us, balik ako dun sa kotse ha. Sorry, nag-jump ako into one topic to another. Yung kotse na nabili namin, para lang din may idea kayo, it's 4,800 Canadian dollars. So, ganun siya. Kapag yung unit na bibilhin nyo is 5,000 and above, meron pang additional tax yun. Tama, love, no? Yung additional tax. Okay. So, paano
bumili ng kotse. Lapit ako sa kanya. Paano bumili ng kotse? Like, anong mga, kunyari, meron na sila nakitang seller. Anong process? Yeah. Yung yung registration kasi dito, yung car registration, meron na siyang maliit na stop na parang deed of sale. So, kapag ang isang seller binenta niya yung kotse niya, kukunin niya lang yung maliit na papel na yon, i-fill out yung details ng car. Tapos, yun, isusulat mo lang yung pangalan mo doon as the new seller, as the new buyer. Tapos, dadalhin mo siya sa SGI. Yung SGI dito is yung parang LTO sa Philippines. So, dadalhin mo lang yung maliit na stub na yon, parang yung proof na nabili mo yung kotse, then dadalhin mo siya sa SGI para ipa-register siya sa pangalan mo. Which is, sobrang bilis lang, parang 10 minutes lang. Paglabas mo ng office, dala-dala mo na rin yung plaka and kakabit mo na yun doon sa kotse mo. Ayun. So, be careful lang din sa mga transaction nyo sa online, ha? Kasi, yung nakita namin na yun na unit, pinuntahan namin mismo sa auto shop. So, we can check nung pagdating namin dito. With regards sa bahay, that's the tricky part kasi kung wala pa kayo dito sa Saskatoon or anywhere here in Canada, mahirap din makapag-transact online. Guys, kahit na Filipino yung kausap nyo, pwedeng hindi siya Filipino kasi, di ba? Maraming... Yes, pwedeng poser lang siya, pwedeng hindi siya totoo. Maraming ganun dito. So, alamin nyo din maigi. Ang nakapagkampante sa amin, dito sa landlord namin, nung naghahanap pa kami ng bahay and nung unang kausap namin sila was, nag-video call kami kasi wala pa kami dito, pero nag-offer sila na we can do a video call para alam nyo lang na, or although hindi nila sinabi, basta gusto lang nilang nag-offer sila mag-video call. But for us, ang ibig sabihin nun is kampante kami na yung kausap namin is totoo nilang mukha and totoong bahay nila yon, nabubuksan nila yung mga pinto, nakakapasok sila. So, yun yung nagbigay sa amin ng assurance na totoo yung kausap namin na tao. And every time na may tanong kami, video call talaga. Like, walang hindi kami pinapaligoy-ligoy. Ganon. Talagang very responsive sila and hindi kami pinressure agad na mag-down dito sa bahay. They just told us na sige, if decided na kayo, let us know. Pero kasi may tumitingin din na iba dito sa unit. So, ganon siya. Yun pala guys, yung ibang kasama namin na dumating dito, ang diskarte nila sa paghahanap ng bahay was, hindi muna sila kumuha ng rental place. As in, nag-book muna sila ng Airbnb kasi gusto nilang makasigurado na yung kausap nila or yung kukunin nilang unit is maayos talaga. So, mahirap kasi talaga guys. So, that could be your option. Airbnb muna or hotel pagdating nyo dito and then saka kayo maghanap dito. Yun nga lang guys, mahal ang Airbnb. So, it's really up to you. And with regards naman sa location, dito naman is iwasan nyo lang yung mga, sabi nila, yung matatagal na dito, iwasan nyo lang yung mga, hindi pala number, ang alphabet states kasi malapit daw doon yung mga crimes. So, magaganda naman yung mga neighborhood dito. Ang naging, kumbaga, ang unang advice lang sa amin is, as a newcomer, maganda na medyo central, nasa central yung location ng house nyo. Kasi, hindi nyo pa alam kung saan yung work na makukuha nyo. So, as much as possible, medyo gitna. Para kahit saan, pwede kayo. Pero ito kasing nakuha namin is far, far west. Kaya, pero yung mga nakuha naman namin na work is sa downtown. So, it's just 15 minutes away from us kung may kotse. Yun nga lang, kapag bus, it's 1 hour away. 45 minutes, so 1 hour. So, if maghahanap kayo ng house na medyo malayo sa downtown and you have to take the bus,
ang tip ko is, kailangan yung bahay naman sana is malapit sa bus stop. So, yun na lang. If talagang yung budget nyo is medyo malayo, kumbaga yung natipuhan nyo na bahay is malayo talaga sa downtown or sa central location, at least man lang, ang piliin nyo is yung malapit sa bus station. At least 1 minute walk. Kasi pag mga 5 minutes, pag nag-winter na, mahirap. No? So, yun. Ano pa ba mga tips sa paghahanap ng bahay? Yun lang naman. May na-mention din sa akin yung friend ko na matagal na dito sa Canada na minsan daw nakapag-rent sila sa basement, and siguro hindi ko alam kung yung specific na unit lang na yon, no, sa experience niya, medyo hindi daw, kumbaga malamig talaga sa basement na yon na nirenta nila. Hindi ko alam kung sa lahat ganun, pero dun sa nakuha nila is malamig siya, yun yung experience nila. And in effect, kailangan nilang itaas yung heater, so ang nangyari is lumaki naman yung bill nila sa kuryente. So basta, yun lang yung shinare niya lang sa akin na ganito yung pwedeng mangyari kapag basement. So, dito naman kasi guys, napaka-normal ng pag-rent lang ng room. So, karamihan talaga dito ganun yung ginagawa. And then, kapag may budget ka na to get house, or kapag kailangan mo na ng family nyo, then you can upgrade na house na yung kunin mo, or kumuha ka na ng bahay eventually, no? But as a starter, wala pong masama sa pagkuha ng room lang for rent. It's very normal here. And dito naman, kanya-kanya naman ng bathroom. Hindi naman siya shared. So, you have some sense of privacy pa rin naman, no? And yun naman, pagdating naman ng nyo sa bahay, matutulog na lang kayo, kakain lang kayo, matutulog, ganyan. Usually naman, lahat naman ng tao sa bahay, wala, nag-work din yung mga kasama mo sa house. So, ano na lang din talaga. Depende talaga sa inyo guys. But for us, this one na nakuha namin really works for us. And so far, ano naman, very happy naman kami dito. And yung mga appliances nila, ang gaganda. Yung washing machine, ang ganda. Everything. Kasi nga medyo bago pa tong house. Yun guys, just to do a quick summary, if maghahanap kayo ng bahay dito, pwede online. I think may mga websites din, pero hindi kasi namin na-try yun. So yun, sa Facebook community lang kami nakakuha. So you just need to secure the rental agreement kasi kailangan nyo yun pagdating nyo dito sa Canada, sa pag-open ng bank. But before pa yun, sa immigration pa nga lang, kailangan na, diba? So yun, in terms naman sa paghahanap ng kotse, you can go to a dealer or maghanap kayo ng tao talaga pagdating nyo dito. And yun nga, nakwento naman ng asawa ko kasi siya yung nakakaalam talaga kung ano yung process ng paglipat. Ang dali lang eh. Actually, may isang oras ba na nandun ka? Walang isang oras. Ang dali lang, no? So, yung driver's license naman kasi dito ng Philippines, pwede nyo pang gamitin ng 90 days. First 90 days na pagdating nyo dito. So, during those 90 days, kailangan nyo na lang i-process yung pagkuha nyo ng license naman, driver's license dito sa Canada na Canadian driver's license nyo. So, ayun, hindi naman siya, well, sana hoping na yung mga makakausap nyo online is okay din, gaya na naging experience namin. So, hanggang dito na lang muna, and kung may iba pa kayong tanong, please comment it kasi binabasa namin lahat yan. So, thank you and happy cooking ng adobo!